So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys, finally, para sa ikatatahimik nitong mga DDS shit, nagsalita na ho si Pangulong Bongbong Marcos ukol dito sa usap-usapang impeachment plot para dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi guys, just to be honest, sa totoo lang, kahit si Franz Castro ang nagpakalap ng news na yon na may nilalakad daw ho sa Congress na impeachment plot para dito kay VP Inday, ang sinisisi ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng mga DDS ay itong si Pangulong PBBM at ang kanyang mga alipores, mismong yung administrasyon. So ngayon, diba nakita nyo dati itong mga post nila? Ayan o. Sabi ni Mark Lopez, after the dissemination of the PDP laban, they are now checking their numbers in the House for the next move. Impeach of BP Inday Sara Duterte. So kasabay din nito, kalakip din nito guys, 'di ba, yung mga miyembro ng PDP laban ho ay nagsialisan dito kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil kasalanan din naman ho yan ni Digong. Ano yung sabi niya? The most rotten institution daw ay ang Congress. Ang dami niyang miyembro diyan sa PDP laban ng mga kongresista, tapos yan ho yung ilalabas ng bibig niya. Malamang sa alamang masasaktan ho yung mga kongresista at syempre, di ba, nililinis nila yung pangalan nila. Yung mismong Congress, ang pangit naman ata na mabahiran na itong mga kongresista bulok. So, ginawa nila, syempre, sabi din naman ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na kahit ako na lang matira mag-isa sa PDP laban, kaya ko kahit wala kayo. Ang hindi sumasang-ayon sa pananaw, views, opinion ko ay pwede nang umalis. So, as your wish, edi umalis yung mga, sabi mo pa, hindi mo mga kinakailangang mga tao. Anyway, sabi ni Mark Lopez, ito pa, sabi ni Sasorogando Sasot, they have two cards to remove Duterte from the power equation in the future. Impeach against Sara and ICC against the father and the daughter. Enjoy the cake, everyone. So, malamang sa alamang, ang tinutukoy nila dito ay si Pangulong PBBM para sa binubuong impeachment plot at itong si House Speaker Martin Romualdez. Kasi, yun lang naman kasi yung matunog dito ngayon si House Speaker Martin Romualdez kasi ito lang naman yung tinitirada ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero sa makabilang banda, itong mga DDS shit, ang tinitirada nila ay ang buong administrasyon at kasama na dito si Pangulong PBBM. Now, going back sa ating topic, 'di ba? Sabi dito, Marcos on Sara, we don't want her impeached. So, bukod dyan sa article na yan, meron din akong ipapakitang video sa inyo para ho mas klarado ang concept ng context ng content natin ngayon. Klarado ang concept ng context ng content natin ngayon. Grabe ba? Okay. Sabi dito ni Pangulong PBBM, Vice President Sara Duterte does not deserve to be impeached, President Ferdinand Marcos said on Monday. So, sino nga naman ang taong deserving na ipa-impeach? Binoto ng taong bayan, tapos dahil sa hindi nyo lang gusto, ipapa-impeach nyo. Pero guys itong si Harry Roque, nung isang araw inamin niya na ang grupo ni Duterte noon at mismo si Pangulong Duterte gusto nilang ipa-impeach si VP, former Vice President Leni Robredo nung panahon ni Kadigungan dahil nga itong si Leni ay super critics ni Duterte, kaya lahat nga ng kritiko ni Duterte gusto niyang ipatumba, 'di ba? Si Leila de Lima pinakulong niya, si Antonio Trillanes pinakulong niya, lahat ginawa niya ng issue. So anyway, ito yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? When the karma hits you back, talagang malala yung ibabalik sa inyo. So ngayon, ito na nga yung pinaka-catch dito. Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo. So ngayon, yung pinapakalap ni Franz Castro na ipapa-impeach itong si VP Inday, kasi ito na nga, 'di ba? May naglalakad sa Congress daw na grupo na ipapa-impeach, gustong ipa-impeach si VP Inday. So ang sinisisi nila, 'di ba, si Pangulong PBBM. Where in fact, si Pangulong PBBM walang kinalaman diyan kasi sino nga ba yung may galit dito kay VP Inday? 'Di ba itong grupo ni Franz Castro, sino yung nagkaso kay VP Inday ukol sa confidential funds? 'Di ba ang grupo ni Franz Castro at itong mga original opposition ng mga dilawan? So, paano napunta kay Pangulong PBBM ang pagsisisi nyo sa impeachment plot na isinasagawa ng makakaliwang grupo laban sa kanya?
Wala ba kayong masisi para umangat yung pangalan nyo? Kasi guys, napapansin ko si Duterte, sinisave niya na lang ang political career, political name ng pangalan nila. So, for the benefits din to ni Sara Duterte, kung siraan niya ang administrasyon, kasi if ever na tumakbo, itong si VP Inday as a president, talagang malaki yung hatak at magiging impact niya sa mamamayang Pilipino. Kasi itong si Digong, alam naman natin na madami itong mga supporters. Once na siniraan niya yung tao, madaming uto-uto naman ang naniniwala. Kaya't kung gayon, once na siniraan na ni Duterte, malaki ang magiging hatak ng boto ni Inday dito. Pero syempre, hindi natin alam yung panahon at pagkakataon. Sa tingin mo ba, in the next 2028 election, mananalo ka kung ganyan ang political moves nyo? Kasi itong si VP Inday guys, sa totoo lang okay naman sana. Ang problema lang pangit guys, if maging presidente siya na pro-China. Kasi ang catch dito, yung pinaghirapan ni Pangulong PBBM, yung sinimulan niya, talagang mababaliwala. Yun yung kinakatakutan namin ukol dito sa West Philippine Sea. Diba? Anyway, going back sa ating topic, talking to reporters in Honolulu, Huwai Marcos Jr. thumbs down the impeachment of Duterte Carpio, his running mate in 2022 election. We don't want her to impeach. She does not deserve to be impeached, sabi ni President Bongbong Marcos. The president also described his relationship with the daughter of the former President Duterte as excellent. Duterte Carpio has been the subject of impeachment rumors after the office requested for 650 million in confidential funds in the proposed 2024 budget. Guys, sa totoo lang, parang gumagamit kasi ang grupo ni Duterte ng reverse card. Kasi yung totoong may balak dito ng impeachment, sila Gloria Diba si GMA ang naglakad sa Congress na magbotohan ulit para ipa-impeach si Pangulong PBBM for the charter change or impeachment plot para dito kay Pangulong PBBM. So, naghahangad kasi si Gloria ng more powers. So, ngayon, nung dinemote, itong si Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker to Deputy Speaker na lang, ang ginawa ni Sara, umalis siya sa lakas CMD. Nagrupo ni Martin Romualdez. Pinapakita niya na talagang amo niya itong si GMA. So, doon na nagkaletse-letse ang lahat. So, nasundan ng issue ukol dito sa confidential funds. So, ngayon, nasa na ba yung video, Mima? Ang dami mong sinasabi. Anyway, ito yung video, guys. Para klarado tayo. Just want to know what are your thoughts or reaction on the impeachment talks against Vice President Sara Duterte? Well, lahat naman kami merong ganyan so I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. So of course, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. The declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach. Tama. Ngayon, vice president pa. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking. Basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. So, yan yung sabi ni Pangulong PBBM. So, Clarex ba? So, ngayon, nilinaw na ni Pangulong PBBM, I hope this issue ay top na. 'Di ba? Yung alam niyo yun, end na. Wala nang dugtungan dito. So, ito kasi, ang pangit dito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulong Digong, dinadamdam niya lahat, 'di ba? Lahat dinadamay niya sa taong kinagagalitan niya. To the point na hindi niya na nakikilala ang kanyang sarili dahil nga lang meron siyang gusto na hindi na pagbigyan, to the point na kinakalaban niya na lahat. Pangit 'yun. Pangit na pag-uugali 'yun. Anyway, yun lamang guys. It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.